Gumastos kami doon mga bonjing ng sobra 100,000. My gosh, grabing ano yun. Buti na lang may senior citizen siya. Instead of 150,000 ang bill namin, nagiging 110 na lang. Pero sobrang ano pa rin, sobrang laki pa rin. Hi mga bonjing, welcome to my new world. Char. Hindi, nandito ako sa labas ngayon mga bonjing para makahanap ako ng preskong background kasi super init as in. Napaka OA talaga ng init ngayong panahon, sobrang init. Kaya naghanap ako ng ibang background na naman para magiging presko ang aking paligid. And hi, welcome back again to my channel. For today's video mga bonjing, kakaiba ang ating paksa ngayon, kakaiba ang ating content ngayon kasi we're gonna talk about money at saka yung mga tulong ng ahensya ng gobyerno. Ginawa ko itong vlog na to based on my own experience kasi talagang naranasan ko siya, talagang ginawa ko siya sa sarili ko. Gusto ko rin makatulong sa ibang mas higit na nangailangan kaysa sa akin. Lalo na yung kailangan ng financial assistance, medical assistance sa mga mahal nila sa buhay para malaman din nila na kahit papano meron tayong madudulugan ng isang ahensya ng gobyerno na kahit papaano magkaroon tayo ng magkakuha tayo ng konting tulong sa kanila. Ipapaliwanag ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo lahat dito kung paano nga ba makakakuha ng kahit konting halaga sa DSWD, kung ano ba nga ba yung mga requirements kasi based on my own experience. Pumunta talaga ako sa DSWD National mga bonjing doon sa may Tagbilaran City sa amin kasi mayroon ding isang tao na nakapagsabi sa akin na yung na-confine ang kanyang mama sa hospital, nakakuha daw siya ng kunting amount doon para makatulong sa medical assistance ng kanyang mama kasi kagaya ng nanay ko, ang mama din niya is na-confine din 2 times na nga sa heart failure. Nangyari din kasi yan sa nanay ko. So alam naman natin pag heart failure, lalo na pag sa private ka na hospital, yung nanay ko 1 year ago na hospital din siya more than a week. So gumastos kami doon mga bonjing ng sobra 100,000. My gosh, grabing ano yun. Buti na lang may senior citizen siya. Instead of 150,000 ang bill namin, nagiging 110 na lang. Pero sobrang ano pa rin, sobrang laki pa rin para sa amin. At saka simula ng mga bonjing, ano na siya, nagme-maintain na siya ng mga maraming medications. Tapos nung bago pa lang siya nakalabas sa hospital, lagi kaming pumupunta sa kanyang doktor para i-follow up yung heart niya kung okay na ba talaga. Tapos hanggang ngayon 1 year na lang mga bonjing, lagi pa rin siyang pumupunta ng sa doktor niya kasi pinapollow up yung heart niya, laging nakukuha ng mga yung dugo, yung cardiac panel. Tapos lately lang nag-2D echo kami, tapos ang laki na naman ng gastos. Tapos yung maintenance talaga ng nanay ko is lifetime na talaga mga bonjing kasi talagang yun na talaga ang buhay niya. Kaya ang maintenance na ngayon umaabot ng halos mahigit 9,000 a month kung talagang bibilhin namin lahat. Mabuti na lang meron din tulong ang mga ahensya ng gobyerno ngayon kasi yung mga matatanda, yung mga senior citizen, mayroong organization dito sa amin na tinatawag na halabira para sa mga senior citizen, para sa mga may alta presyon. So nakaka-save kami doon sa gamot ng nanay ko na para sa sa alta presyon niya kasi libre na lang yun sa center sa gobyerno. Kaya sasabihin ko dito sa inyo, doon sa mga tao na nanonood ng video ko ngayon, sasabihin ko sa inyo na i-try nyo rin to kung para sa mga mahal nyo sa buhay, kung para sa sarili nyo. Kasi based on my own experience, kung pumunta ako sa DSWD, iba-iba yung nangihingi ng tulong doon. Sa akin, ang hinihingi kong tulong sa kanila, yung medical assistance ng nanay ko kasi nga lifetime na yung ng nanay ko, lifetime na yung maintenance ng nanay ko. Hindi talaga pwedeng itigil yun dahil yun na talaga ang buhay niya. Habang buhay siya talagang mag-aano ng gamot para sa lahat ng niya, alta presyon niya, sa heart niya, sa baga niya, lahat ng mga bonjing. Kaya hindi na pwedeng itigil yun. Pero yung iba doon na sa base sa mga narinig ko sa iba, nanghihingi sila ng tulong dahil sa bayaran nila sa hospital, yun ang financial assistance, bayaran nila sa hospital, yung bill nila sa hospital, yung ganun. Iba-iba. Tapos yung mga yung mga reseta. Subukan yung pumunta sa DSWD at dalhin nyo lang ang mga requirements na sasabihin ko sa inyo ngayon. Number 1, medical certificate. Yung original talaga mga bonjing. Kuha nyo ang medical certificate. Pumunta lang kayo doon sa doktor na nag-assist sa inyong mga mahal nyo sa buhay o sa sarili nyo. Kahit nakalabas na kayo ng hospital, tapos mayroon pa kayong mga maraming
meron pa kayong maraming mga gamot na kailangan bilhin sa sarili nyo or sa mga mahal nyo sa buhay, pwede nyo anuhin yun kung sino ang doktor nyo, kung sino nag-assist sa inyo, kahit nasa sa public hospital kayo, ganyan, pwede kayong manghingi ng medical certificate, yung original talaga na pinalamahan ng doktor nyo, kasi isa yun sa mga requirements. Number 2, kailangan yung kumuha ng certificate of indigency na galing sa inyong mga barangay. Kumuha lang kayo doon sa inyong barangay hall, sa barangay office ninyo, tapos papirmahan nyo lang yun sa kapitan. Tapos number 3, yung medications, yung listahan ng mga gamot, kung meron kayong mga maintenance o di kaya yung mga financial assistance na kung nandun pa sa ospital yung mga mahal nyo sa buhay, tapos kailangan nyo ng kunting tulong kasi ang laki ng bayaran nyo, ang laki ng bill nyo, yun din ang kukunin nyo. Basta lahat ng yan puro original, kasi kukunin nila lahat yan, yung original, tapos iiwan sa kanila, yun ang hihingiin nila sa'yo. Tapos yung mga, halimbawa yung mga medications, kung kagaya sa akin na medical assistance ang hinihingi ko, kukunin nila yun, pero ipapasirox yun dahil pipirmahan din nila, lalagyan, tatatakan nila yun ng certified true copy, kasi syempre gagamitin mo yung pagbili ng mga gamot, diba? So isiserox na lang, ipapasirox nila sa inyo yun, tapos tatatakan na lang nila ng yung sa opisina nila para malaman talaga na certified yun, true copy. Para kung bibili kayo ng mga gamot, pagbibigyan pa rin kayo sa mga butika, ganyan mga bonjing. Ganun lang kadali, tapos interviewin ka lang, basta maging totoo ka lang sa sarili mo, kasi talagang may makukuha kang pera. Ganun lang yung mga bonjing, saka ang babait nila doon. Kaya kung sino man sa inyo ngayon nanonood sa aking video, tapos may mga ganito kayong mga problema, kung gusto ng kunting tulong, pwede kayo anytime na pumunta doon sa DSWD. Tsaka yung sa akin, pumunta ako doon araw ng Biyernes, tapos wala talaga, okay mga bonjing, kasi kunti lang ang tao, tapos yung pera hindi ako nahirapan dahil talagang on the spot, binigyan nila ako ng pera. At alam niyo ba kung magkano nakuha ko? 5,000 pesos mga bonjing, kasi first time ko lang naman pumunta doon mga bonjing, kahit medyo nahihiya ako, tas baka sa isip-isip ko baka hindi nila ako bibigyan, pero wala namang masama kung aaminin natin mga bonjing na talagang kailangan din natin ng tulong, di ba? At saka pira naman ng gobyerno para yun sa lahat ng taong natutuong nangangailangan, basta magsabi ka lang ng katotohanan, at saka meron ka namang mga pruweba, kasi nagdala ka naman ng mga requirements, kaya hindi ka na nila pahirapan, bibigyan ka nila ng kung ilan ang ibibigay sa iyo, sila na nakakaalam, kasi yung base sa akin, yung mga resita ng nanay ko, pinalista nilang lahat kung magkano ang bawat isa nun. Kaya buti na lang, kasi ako naman talaga for 1 year naman sa buhay ko, buwan-buwan kong binibili yung gamot nanay, memorize ko na mga presyo ng mga gamot na yon, at saka meron tag 150, meron tag 80, basta mga bonjing talaga. Ganda na mga bonjing, pwede kayong pumunta doon anytime, pero para sa akin, mas maganda doon pumunta ng araw ng Biyernes, kasi kunti lang ang tao, tapos yung pera, parang meron talagang pera sila pag araw ng Biyernes mga bonjing, kasi yung iba daw, pinapabalik pa daw sila kasi minsan walang pondo, ganyan. Pero sa akin, araw ng Biyernes, automatic ng mga bonjing. Ako doon, dumating ako doon mga alas 10, nakalabas ako, wala pang alas 12, kasi kunti lang ang tao, at saka marami ding interview, pero wala namang problema doon sa interview, kasi nga, kung magsasabi ka lang naman ng totoo, wala namang problema, kasi sa ahensya naman ng gobyerno yun, naman yun, open naman yun sa lahat ng taong nangangailangan. Kaya kung sino man ngayon dito ang nanonood sa aking video, pwede kayong pumunta doon mga bonjing para makahingi ng kunting tulong. Diba? Hindi naman krimen na umamin tayo na kailangan natin ng tulong, basta magsabi lang tayo ng totoo. Diba? So sino ba naman ang magbibigay sa atin ng 5,000 pesos? Tapos yung 5,000 pesos na yun mga bonjing, ang laking tulong nun sa nanay ko, sa gamot ng nanay ko, kasi marami ako nabili sa gamot ng nanay ko, tapos na-share ko pa talaga yun mga bonjing, na-extend ko pa yung 5,000 na blessings na yun sa mga taong sobrang talaga mga bonjing, naisip kong malapit sa puso ko, at saka nakikita ko talaga mga bonjing na talagang totoong nangangailangan. Sa 5,000 na mga bonjing, kahit kulang pa yun sa pangangailangan ng nanay ko, talagang nung nasa nasa biyahe pa lang ako, nung nasa Bihar pa lang ako mga bonjing, naisip ko talaga na Lord, kung makakakuha talaga ako ng pera kahit magkano lang sa DSWD ngayon, kasi yun talaga ang sadya ko mga bonjing, i-share ko talaga yun sa dalawang tao na talagang talaga ang puso ko mga bonjing. Isa yung number 1, ito yun, si Frido, isang matandang super mabait mga bonjing talaga. Tapos dahil din sa katandaan, medyo nawala na siya ng paningin, tapos medyo
siguro mga more than a year na siyang hindi dumadaan sa bahay namin kasi nung hindi pa siya nawala ng paningin mga bonjing, sobrang bait ng matanda na itong mga bonjing, sobrang nasipag kahit ang tanda na. Madaling araw pa lang halos nagbubukas ako ng tindahan, nandyan na siya, tapos pumupunta sa kanila. Tapos nung simula, nung nawala na siya ng paningin mga bonjing, hindi ko na siya nakikita. Tapos nung naisip ko talaga na kahit papaano kung magkano man ang makukuha ako sa DSWD, kung makakakuha man ako ng brush, talagang i-extend ko yun sa kanya. Kaya ito, binigyan ko siya ng kunting grocery lang, tinapay, tapos yung energy, tapos nung binigay ko sa kanila, naiiyak yung matanda, parang dinudurog ang puso kung nakita ko siya tuwang-tuwa, tapos umiiyak kasi kumakain siya na wala ng paningin, tapos yung plato niya, nilagay na lang doon sa tabi niya, tapos siya na lang kukuha, ganyan. Kasi ang matanda na to talaga, hindi talaga siya, malapit talaga siya sa puso ko dahil napakasipag na ama, napakabait na ama at napaka-ulirang ama siya. Yung pangalawa, yung anak din ng mga bonjing na sinunurding kasi dati siyang driver doon sa Cebu, na-stroke siya talaga, tapos ngayon ganito na siya ngayon, hindi na siya makapagtrabaho, tapos parang hirap na hirap din sa buhay, kaya silang dalawa mag-ama ang napili talaga ng puso ko. Sinabi ko na pag talagang nakakuha ako, bibigyan ko sila ng kahit tinapay lang, kahit ang snack ng mga bonjing. At yun talaga, nung kakuha ko talaga ako, hindi ko talaga binigo yung mga nasa puso ko, talagang in-extend ko sa kanila ang aking blessings na kahit kulang pa yun para sa pangangailangan nanay ko. Kasi sa puso ko mga bonjing, I really wanted to help and to reach out to those people who are truly in need. Kasi malang mga bonjing, wala lang akong kapasidad dahil ang aking anak buhay ay sapat lang din para sa akin. How I wish na talagang marami akong sobrang grasya para makatulong din ako talaga sa iba na talagang kung totoo talagang nakikita ko talagang totoong nangangailangan talaga. So yun mga bonjing, sana sa video na to mayroon din mga tao na nanonood na talagang nangangailangan, kung hindi man para sa sarili nila, para sa mga mahal na sa buhay, kahit papaano makakatulong din sa mga pangangailangan nila. So, ganun lang mga bonjing, ganun lang kasimple. Tapos, ang babait ng mga tao doon sa DSWD, wala nang chichibureche, wala nang kaartihan pa. Kaya thumbs up ako doon sa mga tao doon sa DSWD, lalo na doon sa nag-entertain sa akin. Actually, marami sila. Long steps yung interview doon, tapos yung last releasing sa money. Yun lang. So, sana nakatulong din ang video na to sa mga tao na nanonood. Kung sino man dyan ang may mga pangangailangan na pwede din kayong dumulog doon sa DSWD ng mga lugar ninyo. Pero, I encourage everyone na pumunta doon sa talaga mga bonjing doon sa national na DSWD dahil siguradong makakakuha ka ng tulong doon. Okay? Hanggang dito na lang mga bonjing. So, bye-bye! And God bless you mga bonjing. Bye-bye!